Magandang araw mga katresis. Tunghayan po natin ang part 3 ng ating kwento na pinamagatang Maging Sino Ka Man. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button. Ganon din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Sinundan ni Rebecca ang masayang tinig ng kaibigan at ng kung sino mang kausap nito sa veranda nang makalabas siya ng kanyang kwarto. Nakapag-shower na siya at nakapagbihis. Hindi siya agad lumabas nang makarating sa screen door at minabuting makiramdam muna. Kadalasang ang nagsasalita ay si Brianna at ang boses ng isang lalaking hindi pa niya naririnig. Pero ang hinahanap niyang mababa, buo at baritonong boses ay wala. Bumagsak ang kanyang mga balikat. So, nasayang lang ang kanyang effort. Wala naman pala sa labas si Tristan. Tiningnan pa naman niya ng mabuti ang sarili sa salamin bago siya lumabas ng kwarto. Sa suot niyang spaghetti strap, sunshine blue sundress na hindi umabot sa mga tuhod niya ang haba, ay nakita niyang maganda siya. Ibinagsak din niya ang makapal, lampas balikat at tuwid niyang buhok. Si Brianna at ang isa pa nilang kaibigan, si James na may respetadong parlor sa Batangas City, ang kumumbinsi sa kanya na magpalagay ng highlights sa kanyang buhok para magkaroon naman daw iyon ng spice. Nagpakahirap siya para magmukhang kaakit-akit, pero hindi niya iyon ginawa para kay Tristan, kundi para sa kanyang sarili. Pagkatapos na nangyari kanina, the least she wanted ay ang magmukhang basahan. Ano, palalampaso na lang ba siya ng tuluyan kay Tristan na iyon? Nagawa na nga nitong mapaiyak siya at ang isipin nito na madali na nitong magagawa iyon, oras-oras ay hindi niya mapapayagan. Kung gusto ng orangutan na iyon ang laban, edi laban, at hindi niya gustong isipin na ang nararamdaman niyang panghihinayang sa kaalamang wala ito sa labas ay hindi dahil hindi niya ito makikita, kundi dahil hindi siya nito makikita. Angat ang baba sa ere na itinulak niya ang screen door at lumabas siya sa veranda. Pero mabilis din siyang natigilan nang matagpuan ng kanyang mga mata ang matipunong katawang ngayon ay nakasuot na lang ng puting cotton sando at printed boxer shorts, nakahilatang parang isang Diyos. Kinailangan niyang bawiin ang kanyang hininga bago iyon tuluyang mawala. Isang tingin lang ba talaga at ganito na agad ang epekto nito sa kanyang sistema? Kinilabutan siya. Medyo hindi na yata siya sigurado sa kanyang ginagawa. Nakatanaw sa karagatan si Tristan. May aburidong tingin sa mukha nito. Pagkaaburidong ipinakita rin ito sa paraan ng pag-aangat ng bote ng beer na tinungga nito. Parang namamalikmatang pinanood niya ang paggalaw ng Adam's apple sa leeg nitong na-stretch sa pag-inom at napalunok siya. Gusto niyang muling tumakbo papasok. Pero iyon mismong segundong namalayan siya nito. Kahit hindi pa ito tumitingin ay naramdaman na niya. Nakita niya ang halos hindi kapansin-pansing pagka-tense ng katawan nito. Isang segundo bago gumalaw ang ulo nito para bumaling sa direksyon niya. Maagap niyang ibinaling ang tingin sa dagat sa paraang parang lumabas lang talaga siya roon para sa view, hindi para dito. Darating din siyempre ang pagkakataon na kailangan na niyang tumingin. Nang gawin niya iyon, anyong tinatamad siya na parang hindi pa niya gustong talikuran ang kanyang tinatanaw. Muntik na siyang ma-sidetrack na makita ang hayagang paghanga sa mga matang kanina'y nanlalamlam sa pagkaaburido. Sa kasalukuyan, masaya sa pagkakwentuhan sina Brianna at ang kadikit nitong mestisuhin ding lalaki sa railing habang parehong may hawak na mataas at namamawis na mga baso ng iced tea, kaya hindi agad siya napansin ng mga ito. Pero kontento na siya na nakatutok at hindi maalis ang tingin ni Tristan sa kanya
habang naglalakad siya palapit sa bilog na mesang katabi nito. Hindi naman pala nasayang ang kanyang paghihirap. Nang ganap na siyang makalapit, nakabalik na sa mukha niya ang mga mata nito. "Not so naked anymore, I hope," sabi niya sa pinababa, pinalamyos at medyo sarkastikong tinig. Tumango ito na tila tinatanggap ang sinabi niya. "Yep, great legs by the way. When you asked the fairy something of the sea for legs, you didn't settle for anything less, did you?" Bago pa siya nakasagot, ay napansin na siya ni Brianna. "Rebecca!" Masigla nitong tawag, na parang ang bayolenteng sumpong kanina ay masamang hangin lang na nagdaan. "What took you so long? Akala namin hindi ka nalalabas." Nang humarap siya kay Brianna, nasa mga mata niya ang babala kasabay ng kanyang mga salita. As usual, nakalimutan ko na naman ang oras habang nasa harap ng salamin. Nasiyang kabaligtaran. Sa kanilang dalawa, si Brianna ang madalas na nabababad sa harap ng salamin. Pero marahil, nakuha ni Brianna ang babala niya kaya nanahimik ito. Naglalaro ang mga mata nito habang pinanonood siya sa seksing lakad na iyon na kinopya niya mismo sa kaibigan. "You must be Clark," nauna na niyang pagbati sa katabi nitong lalaki. "Hi, I'm Rebecca. It's a real pleasure to meet you." "Wow, hi." Masiglang pakikipagkamay sa kanya ni Clark. "She never told me how beautiful this place is. This is awesome." Nagmamalaking napangisi si Rebecca. Hindi lang ilang beses niyang naisip na napakaswerte niya sa pagkakaroon ng ganitong property. Noong una kasi niyang malaman ang tungkol dito, na ireregalo ito sa kanya ng mga magulang para sa kanyang 23rd birthday, ay naging bitter siya. Naisip niyang dahil hindi siya mabigyan ng mga magulang ng isang kompletong pamilya, ay papilitan iyon ng mga ito ng isang pribadong property sa isang pribadong beach resort. Selos na selos pa naman siya noon dahil may sari-sarili ng pamilya ang mga magulang niya. Pinag-iimbutan niya ang isang bagay na alam niyang kahit kailan hindi na niya makukuha. Pagkatapos binisita nila ni Brianna ang resort na ito sa isang sako pa rin ng Batangas Province. Na-inlove agad siya sa lugar at noon din mismo ay nagdesisyong doon na siya titira. Tutal, ang trabaho naman niya ay magagawa niya kahit saang lugar niya piliin. Siguro ang dapat niyang sabihin ay na-inlove sila ni Brianna sa lugar dahil habang nililibot nila ang tingin sa paligid, nasambit nito, "This is paradise, don't you think? I think we've found our paradise." "We?" Isang pilyang tingin ang ipinukol nito noon sa kanya bago nito hinagilap ang cellphone sa bag nito. Noon din mismong sandaling iyon, nagdemand ito sa ama na inabutan pa man din ng bruha sa gitna ng isang whole day conference na bilhin nito ang katabi ng property na nabili na ng kanyang mga magulang. As in by hook or by crook. Napakalakas ng power of persuasion ni Brianna pagdating sa milyonaryong ama nito. Hindi ito tumitigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto. At masyadong busy ang mayaman nitong ama sa negosyo para magsayang ng maraming mahalagang oras para sa anak. Kaya iyon, nabili ang property sa kabila. Minabuti nilang tumira sa noon ay 1-bedroom rest house pa lang at palagyan na lang ng bakod ang pinagsamang mga lote. Ipinarenovate nila ang rest house, pinadagdagan ng 2 pang kwarto para sa kanilang dalawa at ang dati na ay inayos para magsilbing guest room. Pinalakihan pa nila ang veranda. Bukod doon, nagdagdag pa ng maliit na kwarto sa tabi ng garahe si Brianna para gamiting darkroom nito. Hobby kasi nito ang photography at sa palagay ng marami ay may talento ito. Pero kahit kailan ay hindi ito naging seryoso sa paghahanap ng trabaho, kaya ang tinatawag niyang mga obra maestra nito ay nananatiling nakatago sa napakarami na nitong portfolio. "Ano ako, timang? Di tuluyan ng nawala ng silbi ang daddy ko kung magwo-work ako." Madalas nitong biro kapag tinatanong niya. May ilan pang mga rest house na nagkalat sa dalampasigan ng Isla Costa. Pasulpot-sulpot lang ang may-ari niyon kapag nagbabakasyon mula sa mga negosyo o nagdadala ng sariling mga bisita sakay ng sariling mga yate.
Ang mga rest house ay pinaalagaan lang sa mga katiwalang taga rito sa isla. Kahapon ay namataan niya ang may kalahating taon ng biyudang si Nicole de la Cruz sa rest house nito sa dulo. Si Nicole ay isang kilalang jet setter. Reputasyon nito ang pagkakaroon ng strings of lovers na mas grabe pa sa binabandila ni Brianna. Ang lihim nga nilang katawagan dito ay Anaconda, dahil sa klase ng pagpulupot nito sa sino mang lalaking kasama kapag naliligo ang mga ito sa beach. Anyway, kahit matanda lang sa kanila ng 2 taon ng babae, ay hindi masasabing kasundo nila ito. Si Nicole ang klase ng tao na hindi lalapit sa iyo kung wala rin lang namang mahihita. Pero naimbita na nila ito minsan sa dinner dahil type lang ni Brianna ang boyfriend nito noon. O para mas malinaw, type ni Brianna na kunan ng magandang profile na mukha at maskuladong katawan ng mestisong Filipino-Italian habang ang backdrop ay ang sikat na sunset ng Isla Costa. Kung ang type ni Brianna ay ang lalaki mismo, there was no way na pauunlakan ni Nicole ang imbitasyon. May sinasabi pa si Clark kaya pinilit niyang ibalik ang atensyon niya rito. As beautiful as you are. What was it that mother often said? Walang tuklak kabigin sa inyong dalawa. Namilipit ang ngiti niya sa masakit sa taingang accent ni Clark. Sa likod nito, nagkibit balikat si Brianna, natatawa. Isn't he adorable? Siya lang ba nakarinig ng inimpit na sarkastikong bibig mula sa likuran niya? Mukha namang walang napansin ang magkapareha. Walang tulak kabigin, yes, nasabi na lang niya. So, how was your trip? Fine. Sunod-sunod ang tango ni Clark habang ngiti-ngiti. Bago rumapido na ito parang machine gun. It was very fine though we were delayed in Manila when we had to surf the internet for a few hours when that guy over there received a call from his office about a problem only he can solve. Already told him to dump that phone of his before we boarded the plane. He loves his work more than he loves his woman, I swear. Tumirik pa ang mga mata nito sa langit. Anyway, we're here now. Everything's cool now, right babe? Yumakap ang isang kamay ng lalaki kay Brianna at hinapit ito palapit bago hinalikan sa sentido. Bilang tugon, tiningala ni Brianna ang kasintahan na may pagsamba sa mga mata. Natunaw ang puso niya sa kanyang napapanood. Mukhang mabait na tao si Clark at mukhang in love na nga ang kaibigan niya. Masayang masaya siya para dito. Sa kanyang katuwaan, pumihit siya para makita kung ganoon din si Tristan. For once naman, gusto niyang ma-share ang nararamdaman niya sa kahit sinong tao. Pero natigilan siya na makita ang galit at pagkadisgusto na parang kontroladong apoy sa malamig nitong mga mata. Nawala tuloy ang ngiti niya. Na magsalubong ang kanilang tingin, nagkibit balikat ito, umiwas. Ang sabihing hindi natutuwa si Tristan sa kaligayahan ng kanilang mga kaibigan ay isang understatement. Galit ito. Hindi siya nagkakamali sa ibig sabihin ng tinging iyon. In fact, kinamumuhian nito ang sitwasyon. Sitwasyong in love ang matalik nitong kaibigan sa isang babaeng obvious namang in love din dito. Naguguluhan siya. Wala siyang maisip na dahilan para maramdaman ni Tristan ang nakita niyang nararamdaman nito unless naalala niya ang sinabi nito kanina. Your kind of woman. What kind of woman? Though I thought your kind would never get insulted with those words since you hear them quite often, kung hindi pa nga ako nagkakamali, hindi ba't sa ganoong klase pa nga ng commons kayo humihinga at nabubuhay? My God! Anong klase ba silang mga babae ni Brianna sa palagay ni Tristan? Pero kung sakali, anong karapatan nitong mag-presume, lalo't ngayon pa talaga sila nagkakilala? Kasama ng galit, nabuhay rin ang pagre-rebelde sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa mesa at naupo sa silya bago nakipagtitigan dito. Sinalina ni Tristan ang isang mataas na baso ng iced tea at iniisod iyon sa harapan niya. Salamat, sambit niya sa boses na mas malamig pa sa iced tea. Always glad to be of service. Takli nitong parang may iba pang ibig sabihin. No doubt ang nangyari kanina sa beach. Maingat niyang iniiwas ang tingin sa mga mata nito at inilipat iyon sa magkaparehang nagbalik sa may railing.
Sabihin ng mas gusto niyang ibato sa mukha nito ang hawak na baso sa halip na inumin ang laman niyon, pero sa ngayon, mananahimik muna siya. May gusto muna siyang malaman. So, how long have you two been friends? Sumipsip muna si Tristan sa mahabang straw sa baso nito bago sumagot. We've been together since we were kids. Magkaibigan ng mga nanay namin. They had this so good relationship, that's why we can't avoid being good friends too. Kundi pipingutin nila ang aming mga tenga. Gulat at may kunot sa noong napasulyap siya sa lalaki dahil sa narinig niyang bahagyang lambing sa undertone. May hindi siya matanggap sa bagong anggulong natuklasan. Hindi malapit sa kanilang mga ina ang mga taong may ugali na kasing gaspang ng kay Tristan. In fact, hindi siya magugulat o magtataka at mas gugustuhin pa nga niyang kung malalaman niyang umusbong na lang sa gitna ng pricky bushes ang lalaking ito o hindi na ito dumaan sa pagka-baby. Kahit pagbali-balik na rin, hindi niya ma-imagine na once upon a time ay naging adorable ang balasubas na tiyongkong ito. Patuloy sa pagpapaliwanag si Tristan na medyo ipinagtataka niya. Hindi niya mapaniwala ang nagkikwento ang lalaki. Ibig niyang sabihin sa kanya. When we grew up, I started to act more like the older brother kasi mas matanda ako kay Clark at mas mature. He's just like a kid, so predictably impulsive, kaya nga ako sumama rito. Pumihit ang ulo nito at nagtama na naman ang mga mata nila. Gusto kong bantayan si Clark para masiguro kong hindi siya gagawa ng isang bagay na sobra niyang pagsisisihan pagdating ng araw. Sarkastiko siyang napangisi. Napakunot ang noon niya. Whatever. So, you're insinuating na mapapariwara si Clark sa association niya sa amin? Nagkibit ito ng balikat. That's what you said. I still have to find it out. At tiningnan na naman siya nito nang nakaka-insulto nitong tingin na medyo nagiging pamilyar na siya para sa kanyang peace of mind. Nang gigigil na napatayo siya. Kinalimutan na ang resolusyong hindi muna makikipag-away sa mayabang na bisita. Alam mo, ang kapal talaga ng mukha mo. Narinig ang tawanan ni Clark at Brianna kaya naagaw ng mga ito ang pansin niya. Pagkatapos, ni hindi tumitinging malamig siyang nagpaalam kay Tristan. Excuse me, kailangan ko na maghanda ng dinner. Tumayo rin ito. Sasama ako sa iyo. Hindi niya kayang iwasang tingnan ito. Let me guess, seeing them happy together giving you a pain in the ass. Matama lang itong nakatitig sa kanya. Seeing you more than them is giving me a pain in the ass. But miserable me, mas gusto pa rin kitang panoorin. Napahumindig siya. Anong palagay mo sa akin? Entertainment? Ang hindi nito pagsagot doon ay mas malinaw na nagbigay ng opinion nito kaysa kung nagsalita pa. Short of pulverizing him with her look, wala na siyang nagawa pang iba kundi ingusan ito. Madidismaya si Brianna kung gagawa siya ng eksena. Ngayon pa namang hour of glory ng kaibigan niya. Walang magawa though, seething with rage, nagtungo na lang siya sa kusina. So, marunong ka palang magluto. Narinig niya mula sa kanyang likuran habang binubuksan niya ang ref. Funny, I never thought a woman like you has it in your system to cook anything. Iyon na naman, a woman like you, na para bang may nakakahawa at nakakapandiri siyang sakit. Naibagsak niya pasara ang pinto ng refrigerator. Ang pasensya ng tao ay kailangan din naman matapos sometime, somewhere. At ang sometime niya ay ngayon na. Ang somewhere niya ay dito na, sa kusina. Sa pinakapaborito niyang parte ng bahay. Dito sa malapit ang kaserola, ang kawali, ang alright, ang mga kutsilyo. Dahil sa bwisit na lalaking ito, naisip na niya ngayong pumatay. Ano nga kaya magiging kaganapan pa sa pagitan ni Rebecca at Tristan? Abangan po natin susunod na kabanata. Maraming salamat!